Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camyo po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin ng aking puso na datnan kayo ng pamamahayag na ito na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Araw po ng Thursday at ang ating pag-aaral again ay pagpapatuloy po ng ating series sa pastoral ministry. Ayan, so mahaba-haba na yung naabot natin, no? Pagdating sa pastoral ministry, hindi lang natin pinag-aralan yung calling, yung mission ng pastor, hindi lang natin pinag-aralan yung how to study o yung study habits ng pastor, yung example ng pastor. Pinag-aralan natin ang maraming mga bagay tungkol sa pastor, maging yung schedule, yung pag-i-schedule, yung planning ng pastor. Isang buong halos 1-year seminary course na po ito when it comes to pastoral ministry. Ngayon po naman ang ating pag-aaralan ay yung tinatawag na ethical conduct of the pastor o yung tinatawag na ministerial ethics. Importante ito. Importante na ang mga pastor ay mamuhay ayon doon sa ethical standard ng kanyang disiplina, ng kanyang ministry. So siguro ang pinakamagandang pagsisimula ng pag-aaral na ito ay pagsagot doon sa tanong na why is an ethical standard important? Not only in the ministerial work of the pastor. Di po ba lahat halos naman may ethical standard, like medicine, may ethical standard yan. Kaya nga po hindi natin naididemanda yung mga doktor Kasi ang hirap kumuha ng ebidensya sa kapwa niya doktor. For instance, nagkaroon ng malpractice, nagpagawa ako ng ilong, tapos yung ilong ko, yung ginawa ng surgeon, baliktad. Kahit na may ebidensyang baliktad yung ilong ko, hindi ko maidemanda yung doktor na gumawa nun ng criminal, ng criminal case. Bakit? Kaya usually ang nagiging kaso lang ay pag may mga ebidensyang ganon ay nagiging civil case lang. Ang usapin doon damages lang. Pero para maipakulong yung doktor, napakadalang ng ganon. Bakit po? Kasi po yung mga doktor hindi tumitistigo laban sa kanyang kapwa doktor. Bakit? Part yun ng kanilang ethical standard. Ganon po yun. Yung mga military may ethical standard, yung mga police, yung law enforcement, and even the law. May ethical standard yan. Kaya minsan nagagalit tayo sa mga abogado. Bakit ipinagtatanggol ng mga abogado yung mga sigurado naman silang mga makasalanan, magnanakaw, mamamatay tao? Bakit kailangan may abogado? Kung ako yung abogado, hindi ko tatanggapin yung kasong yon. Pero mga kapatid, kung ikaw po ay nasa public attorney's office, responsibilidad mo ipagtanggol kahit sino, kahit na nga yung sigurado mo na nahuli, magnanakaw, kriminal, drug addict. Kailangan nila ng representation at bahagi ng ethical standard ng isang abogado yung bagay na yon. Ipagtatanggol mo ang tao unless proven guilty in a court of law. Yung mga engineering, may ethical standard yan. May sinusunod po silang ethical standard sa business at maging ang simbahan. Kaya pag walang ethical standard, walang magiging panuntunan. Ang tanong, why is an ethical standard important? These standards help members of the discipline, meaning yung grupong kinaaaniban sa medicine, sa law, sa engineering, yung discipline na yon, ang mga miyembro nun tuturuan to coordinate their action or their activities and to establish the public's trust to the discipline. Para po ang mga paglilingkuran noong disiplinang yon ay magtiwala. Bakit tayo nawawalan ng tiwala sa mga pulis kapag merong mga pulis na hindi sumusunod sa ethical standard ng pulis? Bakit tayo minsan nawawalan ng tiwala sa mga doktor kapag ang isang doktor hindi sumunod sa ethical standard ng pagiging doktor? Bakit tayo hindi nagtitiwala sa mga politika, sa senador, sa kongresista,
Kasi may mga lumalabag sa ethical standard ng mga disiplina o opisinang yon. Now, the same question, bakit tayo nawawala ng tiwala sa mga pastor? Kasi maraming mga pastor lumalabag din sa ethical standard ng pagiging pastor. Tama? Kaya importante, once in a while, mag-review ang mga pastor ng mga ethical conduct na dapat taglay-taglay ng isang pastor. Ang mga kaanib naman at ang mga leaders ng simbahan ay mahalagang alam ang mga ethical standards na ito ng isang pastor upang kapag nalilihis na ang kanilang pastor o ang kanilang manggagawa sa linyahan ng tamang ethical standard, ay nakapagpapaalala sila sa kanilang pastor. Tandaan, ang paalala ay gamot sa mga taong nakakalimot. Amen? Ngayon, atin pong pag-aaralan ang ministerial ethics o yung ethical conduct for pastor. Simulan po natin sa number 1 point, o rather sa mga talata ng points na atin pong pag-aaralan. Sabi po ni Pablo kay Timoteo ay ganito: Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. So ito po yung mahalagang payo ni Paul kay Timothy. Huwag mong hayaan na tingnan kanila bilang mababa dahil ikaw ay bata. Kahit ikay kabataan pa, kahit bago ka palang pastor, bago ka palang sa ministeryo, kung ang buhay mo ay isang ehemplo sa mga mananampalataya sa salita, sa pag-uugali, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kabanalan, hindi kanila mamaliitin. Tama? Napakahalaga nito mga kapatid. Yan po yung ethical standard na sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sa verse 13, ang sabi niya, Until I come, devote yourself to the public reading of the scripture. Bahagi yan ng standard ng isang pastor. Palabasa ng salita ng Diyos sa pangangaral at pagtuturo. Pangunahin yan. At yan po'y binanggit ni Pablo kay Timoteo. Hindi ka titingnan bilang maliit ng sino man hanggat ginagawa mo ang mga bagay na yan. Example ka in speech, conduct, in love, in faith, and purity. And you devote yourself on the reading of the scripture, preaching of the word, and teaching of the words. Tapos pagdating sa verse 14, Do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. Ano ito? Huwag mong kakalimutan yung iyong ordination. Huwag mong kakalimutan yung mga nag-ordina sa iyo kung bakit kanila inordinahan. Hindi ka lang magiging loyal sa institusyon, hindi ka lang magiging tapat sa institusyon, kundi magiging tapat ka sa Panginoon. Dahil ang totoo naman, ang Panginoon ang siyang tumawag sa iyo. Verse 15, Be diligent in these matters, give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. Maging diligent ka sa mga bagay na ito. Ano yon? Balikan natin yung verse 12, verse 13. Pangangaral, pagbabasa at pagtuturo. Pag nagsumikap ka sa mga bagay na ito, ang sabi ni Pablo, everyone may see. What? Your progress. Every people will see na kahit bata ka pa, kahit bago ka pa lang sa ministeryo, kapag naging diligent ka in reading the scripture, in preaching the word, and teaching the word, lalago ka bilang pastor. Tapos verse 16, Watch your life and doctrine closely. Anong babantayan ng pastor? Yung buhay mo at ang itinuturo mo. Pagkatapos, magsumikap ka doon
sapagkat kung gagawin mo ito, ililigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Kung meron pong isang mga talata na pwede nating gamitin para paalalahanan tayo bilang mga pastor kung ano ang ating ethical standard, iyan. Malinaw pa yan sa sikat ng araw kung ano dapat ang mga ginagawa ng pastor. So atin pong simulan ang ating pag-aaral. Una, every pastor needs to consider the issues of ethics in the work of the ministry. Nabanggit ko na kanina, may etika ministerial or may ethical standard ang medicine, ang law, engineering, ang business, at ang simbahan. At ikaw, pastor, bahagi ng ethical standard mo ay ang isinulat ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 4, 12 to 16. Now, i-define natin, what do we mean by ethics? Ano ba yung ethics? No, ethics ka ng ethics dyan. Yan ba yung nagkukwak-kwak? Hindi, itik yun, no? So, what do you mean by ethics? The dictionary defines ethics as the rules of conduct. It is the rules of conduct recognized in respect to a particular class of human action or a particular group or culture. May sinusunod na ethical standard yung mga particular class of people, organization, or group sa ating kultura. Gaya ng binanggit ko kanina, may ethical standard ang doktor. Kaya nga mula sa pagbibihis, no, sa pagpe-prescribe ng gamot, sa pagdadiagnose, may ethical standard yon. Maingat ang mga doktor doon. Bagamat ikaw ay isang doktor, dahil ikaw ay manggagamot, may karapatan kang busisiin ang pasyente kahit na ang pinaka-pribadong part nito, part ng ethical standard ng doktor, nagpapaalam ka sa pasyente. Tama? Dahil pwedeng lumampas ka sa iyong ethical rule at maging mapang-abuso kang doktor. Kaya nga may mga doktor na aakusahan ng sexual harassment, ng sexual yung mga sexual innuendo, kasi nga po pwedeng lumampas sa ethical standard ang isang doktor. Engineering, architecture, yung mga kursong ito ay may mga ethical standard na sinusunod. Dapat po mula sa kontratang papasukin, mula sa pagdodrawing hanggang sa pagtatayo ng building o kung ano mang itatayo, sumusunod yung engineer o yung architect sa ethical standard nito. Hindi gagamit ng mga substandard na materials, hindi gagamit ng mga palpak at maling mga kontrata. Imagine mo, kontrata, pumasok ka, gagawa ka ng tulay. Wala namang ilog. No? May mga ganon. Kaya sa Pilipinas makikita nyo, maraming mga engineer, maraming mga kumpanya ng construction, pumapasok lampas or labag sa kanilang ethical standard. AAA company, nangontrata sa gobyerno ng paggawa ng kalsada, gumawa ng tulay. Wala namang ilog. Saan ka nakakitang may tulay, walang ilog? So, only in the Philippines. At ito po mga kapatid, ay nakakalungkot dahil maraming mga kumpanya ng inhinyero, no, nalabag na sa ethical standard. Police, kahapon napanood naming mag-asawa sa isang balita ang 29 police ng Maynila at 2 general na may kaso ng bilyong halaga, hindi naman siguro bilyon, milyong halaga ng droga na nasabat sa Maynila. 29 na pastor na pulis. Bakit nangyayari ito? Kasi lumalabag sila sa ethical standard ng pulis. Nakuha niyo po mga kapatid, subject po kasi sa pang-aabuso ang mga opisinang ito, military, engineering, business. Bakit napaka daming unscrupulous business people?
Yung mga scammers, lumalampas sila sa ethical standard ng tamang pagnenegosyo. Kaya yan ang ethics. No po? Ethics defines as the rules of conduct. Importante yon sa pakikipagtransaksyon ng mga bagay na ito, dapat sumusunod sa rules. So ang pastor po ba ay may ministerial ethics? Yes. At dapat alam ito ng isang pastor hanggang saan ang hangganan ng counseling, hanggang saan ang lapit ng pastor sa pagbibigay ng payo at pagbibigay ng comfort sa miyembro. Tama ba na si pastor kapag umiyak ang miyembro, yayakapin, hihimasin sa likod? Ang dami ko na pong alam na ganyan. Na dahil merong isang babaeng nalulungkot dahil iniwanan ng boyfriend, lumapit kay pastor, inakap ni pastor, hinimas sa likod sa isang pribadong lugar, kalaunan, siya na ang boyfriend noong nung na-break na girlfriend. Nakuha niyo po, may ethical standard tayong sinusunod. Halimbawa, ang pag-utang ng pastor. Ano bang hangganan pagdating sa pagtugon sa pangangailangan? Lifestyle ng pastor, pamumuhay ng pastor, kasuotan ng pastor. Kasama po yan sa mga ethical standard na dapat ay nasusunod. Kagaya po nung binanggit ko kanina, pag nakita mo nurse na may bihis na nurse, alam mong nurse. Doktor, alam mong doktor. Law enforcement, police, military, alam mong sila ay militar because of their uniform. So ang pastor naman dapat ganun din. Natalaki ko na to kahapon eh. Yung damit pa lang alam mo ng pastor. Kasi may sinusunod din ito na uniform, bahagi ng ethical standard. Amen? Now, ano pa meaning? Pangalawa, the study and philosophy of human conduct. Yan ang ethics. With emphasis on the determination of right and wrong. Take note, walang gagawa ng ethical standard na labag sa prinsipyo ng organisasyon. Ang purpose lagi ng ethical standard is to promote right or goodness in the organization. At yung mga standard na ito ang magdedetermina kung tama pa o hindi na ang ginagawa ng isang miyembro ng organisasyon. Kaya yung mga pastor, alam mo na kung sumusunod pa sa ethical standard o hindi sa pamamagitan ng kanilang pagsasalita, pamumuhay, kabanalan, etc. etc. At ito yung tinatawag na moral principles as of an individual. Ayan, so na-define na natin. Ano ba yung ethics? Ayan po ang definition. Again, yung tanong kanina na why is an ethical standard important? Ulitin natin at ilagay natin sa PowerPoint. Why are one's ethics so important? Bakit ba mahalaga ang ethics? Una, your ethical standards shape your reputation. Ang humuhubog ng ating reputasyon, malalaman na ikaw ay isang pastor, kagaya ng sinabi ni Pablo kay Timoteo, ikaw ay magiging halimbawa ng iyong salita, pananampalataya at ng iyong buhay. Mahalaga ang ethical standard kasi ito yung huhubog sa iyong reputasyon. Kaya nawawala ng reputasyon ang mga pastor at sasabihin ko po sa inyo, minsan nakakahiyang magpakilala na ako'y pastor. Dahil sa dinami-dami ng mga pastor na hindi na marunong mahiya. Hindi na marunong sumunod sa kanilang pagkatawag bilang pastor. Walang ka-ethics. Ang tawag nga po namin dyan nung araw. Kami kapag nagkukwentuhan mga pastor, ano ba naman ika yung si ganon, si pastor na ganon? Walang ka-ethics. Yung ethical standard shape the reputation of a pastor. Kapag ang isang pastor
Nakikita mo, wala nang ginawa kundi mag-chess sa ilalim ng LRT. Tapos nakikipagpustahan sa pag-chess. Nasaan pa ang reputation nun? Ano pa ang reputasyon ng pastor na yon? Wala na. Kasi nilabag na ng pastor yung ethical standard niya bilang pastor. Kaya importante yon. Pangalawa, your ethical standards become your testimony. Patotoo mo ito eh. Kapag alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang pang-abuso sa iyong tungkulin, sa iyong otoridad bilang pastor, wala kang ginagawang pang-abuso sa mga bagay na may kinalaman sa pananalapi ng simbahan, maayos ang iyong pakikipag-deal sa iyong mga kaanib, sa kapwa mo leader at sa kapwa mo pastor, magiging patotoo mo ito. Alam nyo mga kapatid, minsan, secondary na lang yung galing ng pastor eh. Secondary na lang yung husay ng pastor sa mga doktrina, theology, or sa kahusayan sa pangangaral. Those are secondary. Those can be learned. Ang importante ay yung ethical standard ng pastor. Kahit anong galing ng pinagsasabi mo sa pulpito, pero may utang ka sa akin na hindi mo binabayaran, tatama rin akong makinig sa iyo. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Kahit anong husay mo ng pangangaral, pagsisermon, napaka-dynamic mo, pero involved ka sa mga unscrupulous dealings, hindi ako makikinig sa iyo. Nawawalan ka ng testimonya. Alam nyo po ito, number 1 lang eh. Ako, para sa akin, kahit anong galing mo, pastor, pero pag wala kang backbone, hindi ka marunong manindigan, wala. Para kang pusit. Minsan, mabuti pa nga pusit, merong tinta. At mabuti pa nga ang pusit, merong backbone, kahit paano. Pero napakaraming mga pastor, kahit anong galing, wala namang paninindigan. Walang kakayahang tumayo sa mga issues at ipaglaban. Nang lagi na lang iniisip yung kanyang pangangailangan at pakinabang na material. Bahagi ng ethical standard ito kasi nagiging testimonya ito ng pastor. At pangatlo, again, your ethical standards determine your ultimate success or influence. Yung etika ministerial ng pastor ang nagdedetermina ng kanyang tagumpay at impluensya. Tama? Pag nakikita ng mga tao na ikaw ay hindi mukhang pera, sumusunod ka sa ethical standard ng pagiging pastor, pangangaral, pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos, katulad ng sinabi ni Pablo kay Timoteo, kahit bata ka pa, pakikinggan kanila, and they will see your progress in your ministry. Tama? Yon ang dahilan kung bakit mahalaga ang ethics. Now, sundan natin ito ng tanong na how ethics are formed. Paano ba na bubuo ang ethical standard na ito? May sinasabi si Pedro sa 2 Peter 1:5. Ang sabi niya, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge. Sa ibang translation ng Biblia, yung ethics, ang kahulugan niyan ay virtue. Virtue. Ano po yung virtue? It is something that you add to your life. Sabi ni Pedro, make every effort to add to your faith. Wala nang question doon. May pananampalataya tayo dahil Christian tayo. Mananampalataya tayo dahil pastor tayo. Pero bilang pastor, dagdagan mo ang pananampalataya mo ng kabutihan.
Kasi dapat ang pastor mabuti. Part yun ng ethical standard ng pastor, mabait ka. Kapag sinabing mabuti, no, ang term na ginamit dyan ay mabuti, you will copy Christ. You will be a representation of who Christ is. At tapos, sa goodness, idadagdag mo ang karunungan. Wala kang tigil ng pag-aaral kasi wala kang ibibigay kung wala kang ipinapasok sa'yo. And that is something you add to your life. Amen? It is the quality to do what is right. That is goodness. Goodness and virtue is the quality to do what is right. Yung minsan kahit natutukso ka, ay pipiliin mo pa rin gawin ang mabuti dahil ito ang tama. It is an understanding that your life functions in relationship to others. It is the rules of fair play. It is also a sense that everything is going to work out if you do what is right. There is not a need to cheat. There is not a need to manipulate or even control. You trust the system that God established and determined to operate within the boundaries that God established. Can we say amen, mga kapatid? Ano po? Mahalaga ba ito? Yes. At dyan po na-form ang ethics. Idinadagdag ito ng pastor sa kanyang sarili. Ethics are codes of conduct that we follow out of our heart to please God. At kapag tayo ay nasa ganung klase ng layunin na namumuhay para bigyang kaluguran ng Diyos, mamumuhay din tayo in concert. Ano ba ibig sabihin ng in concert? In unity, in connection with our fellow man. Amen, mga kapatid? They are a standard of right and wrong that we derive from Jesus' message na ano? Love God and love others. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas at ng buong kaluluwa at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. If you will use that as your standard, your ethics will stay in good shape. Amen? Now, ito ang tanong. Bakit may mga taong bumabagsak sa usaping ito? Bakit may breakdown ng ethical standard na ito sa buhay ng mga pastor? Ano po ang sagot? Ito po ang sagot. We see the breakdown or a breakdown in ethics when the pastor focus on themselves. When the focus of the pastor becomes self. Tama? Yung wala ka nang iniintindi kundi yung sarili mo, kaligayahan mo, pakinabang mo, gusto mo, then there will be a breakdown of ethical standard. And the ministerial ethics of the pastor will crumble. Tandaan po ninyo mga kapatid, ethics are both the act of treating people like you want to be treated and understanding spiritual authority and our connection and responsibility to each other. You almost always violate, take note of this, you almost always violate ethics when you ignore the principle of submission to one another by taking things into your own hands rather than trusting the Lord with your decisions. Amen? Now, what are some words or concept that relate to the area of ethics? Yan po yung ating titingnan.
What are some words or concepts that relate to the area of ethics? And I'm talking here of pastoral ethics. Meron po itong dalawang bagay. Merong positive at merong negative. Yung ethical, ministry ng pastor ay dapat kinakakitaan ng honesty, hindi ng dishonesty. Tapat ka ba, pastor? Kaya minsan talaga namang matatawaran, mahahatulan ang ethics ng pastor kapag nakikita mong ang pastor walang katapatan. Uprightness laban sa pagiging deceitful. Matuwid ka ba, pastor? O may pandaraya? Meron bang pinapalusot at merong hindi? Meron bang kapag ang kaharap mo yung mga mapagbigay at malaking magbigay sa church, lahat ng gusto nila masusunod, pero yung mga hindi masyadong mapagbigay, hindi mo pinapansin? Matuwid ka ba, pastor, pagdating sa larangang ito? Virtue, positive, negative, malice. Puno ka ba ng virtue? Yung morality, matuwid ba o immoral? Straightforward ka ba or deceptive? Above board or crafty? Fair or unjust? If you want to make a lesson on those words, just Google it and look it in the scripture. Most of the time, those words pertains to the work of the minister or the pastor. Napakahalaga niyan. Di ka naman magtitiwala sa pastor na dishonest, deceitful, puno ng malice, immoral, deceptive, crafty, unjust. Hindi naman nakaka-develop ng follower yung mga ganyang pastor. Hindi naman kinakakitaan ng integridad. If you fall on the negative aspect of your ethical ministry. So what serves as the underlying basis for biblical ethics? Ano po? The basis of biblical ethics, number one, is integrity. Integrity implies such honesty that one is incorruptible or incapable of being false to a trust or a responsibility or to one's standards. That is the meaning of integrity ayon kay Webster. Integrity implies such honesty that one is incorruptible. Yung bang tipong hindi ka nasusubukan suhulan dahil alam nilang hindi ka magpapasuhol. Hindi ka pipiliting gumawa ng mali dahil alam nilang may paninindigan ka, straightforward ka. Hindi ka paligoy-ligoy para lang pababawin ang isang katotohanan. Na alam nilang matuwid ka, mapagkakatiwalaan ka, tapat ka, parehas ka sa mayaman sa mahirap. Parehas ka doon sa nagbibigay at sa hindi. Yan po ang sukatan. Integridad. At minsan ang pulpito nawawalan ng integridad kasi yung taong nakatayo doon ay naglilingkod sa tao at hindi sa Diyos. Again, maririnig natin yung katagang, wala kasing ka-ethics. Now, pumunta na tayo at magsimula kayong maglista. Magsimula kayong magsulat. Pero wag nyo naman gawin ito para yung pastor ninyo bantayan na lang ninyo dahil sa mga bagay na ito. Wag naman. Actually, ang lecture nga na ito para sa mga pastor. Kaso, pinapahayag na natin lahat. Para kung sino mang pastor ang makapanood at tanggapin niya ang mga bagay na ito, dalahin siya nito sa paglago at pagunlad bilang pastor. Para naman sa mga miyembro, again, ang hamon ko, tulungan nyo si pastor na mamuhay ayon sa ethical standard ng pagiging pastor. Now, let us start.
What are some areas of ethical conduct that pastors should consider? Alam niyo po, merong mga tinatawag na ethical conduct issues in the way we relate to other leaders and pastors. Ano ang ethical standard ng pastor on how to deal with fellow pastors? Paano mamumuhay? Ano ang standard ng pastor sa kanyang kapwa leader at sa kanyang kapwa pastor? Ito ang dapat nang gawin. Una, speak to them and about them in a positive way. Pastor sa pastor, kung gusto mong galangin, igalang mo din sila. Speak to them and about them in a positive way. Be willing to work with them on joint efforts even when you are not in charge. Kahit hindi ikaw ang leader, matuto kang makipagtrabaho sa kanila. Alam niyo po, napaka lungkot po ng kahapon po, isang araw may narinig akong balita sa aming chairman, kay Pastor Ruben Del Rosario. Siya po ang aming chairman dito. Ang leader po namin dito sa Canada, mga kapatid, ay si Pastor Ruben Del Rosario. Siya po yung aming chairman of the board. Siya po ang aming leader bilang kami mga pastor. Kahit ako po yung nauna dito, nagpapasako po ako sa otoridad ni Pastor Ruben. Taliwas ito sa ipinapangalandakan at ipinapangaral ng mga tao at ng mga pastor sa Pilipinas. Na si Pastor Ruben daw at yung mga pastor na nakarating dito sa Canada ay mga tuta ni Pastor Ruel. Napakasakit naman ninyong magsalita. Hindi para sa akin, kundi para sa mga pastor na nandito. Si Pastor Epi Bautista, ang tagal ng pastor yan. Nauna pa sa akin yan. Ano po? Si Pastor Ruben Del Rosario, naging sekretaryo general yan. No? Si Pastor Raymond Makatumpag. Si Pastor Paulo Vasquez. No? Galing pa ako, nakapagpastor pa yan sa Japan. Pagkatapos, si Pastor Alvin Kawili, siya po bago nagpastor ay principal ng eskwelahan sa Pilipinas. Si Pastor Ronwell, no, itong mga bata at magagaling na mga pastor na ito. Pastor J. Gayas. Sasabihin nyo, tuta ko. Gaano kasakit yun para sa kanila? Kaya na ikinukwento ito ni Pastor Ruben habang kami nasa isang conference call at nagkukumustahan. Nalulungkot ako para sa kanila. Hindi para sa akin kasi wala namang epekto sa akin yun. Kahit ba sabihin yung mga tuta ko sila, hindi naman yun totoo eh. Pero masakit yun para sa mga pastor na nandito. Kaya sabi ko na lang sa kanila, kayo na lang, kayo naman ang makakapagpatunay niyan eh. Pero ang pastor, kagaya ko po mga kapatid, I just want to make it as an example. Hindi po ako ang malaking aso at ang mga pastor ang mga tuta. Alam yan ng lahat. Maging ang mga miyembro ko sa Winnipeg Unida eh. Imagine niyo, kung ang miyembro po namin sa Winnipeg Unida ay nasa more than 200 members. Ganun na po ba walang nag-iisip kahit isa doon? Para lahat yon ay maging sunod-sunuran na lang sa akin. Kung ang bintang ng mga nasa Pilipinas ay ginawa ko po silang mga tuta, magano kasakit yung mga binibintang nila sa mga tao rito sa Canada. Pinalalabas nila na napakahina ng mga ulo ng mga unida dito sa Canada dahil lahat sila na manipulate ko. Ang galing ko naman kung ganon. Napakahusay ko naman kung ganon. Pero may mga nakarating naman dito, may mga obispong ako na papunta rito eh. Naku, tuwan-tuwa nung nandito, ayaw na nga umalis dito eh, nung nakarating dito. Ang daming pagpapala, yung balikbayan box nga lang yan, ang dami yung naiuwi niya eh. Ganon din yung mga general na nakarating dito. Ang daming pagpapala. Kaya nga nung dumating sila sa Pilipinas, sinarhan nila bibig nila eh. Doon ako nalulungkot. Walang kumibo. Hindi kami pinagtanggol. Naging mga pipi at bulag doon sa sobrang takot
sa mga hindi matuwid na nangunguna sa simbahan sa Pilipinas. Ganun po ang nangyari. Pero sasabihin na manipulate ko ang mga tao rito, napakagaling ko namang mag-manipulate. Ito tandaan po ninyo, wala kang malulokong tao kung alam ng mga tao na hindi ka matuwid. The only thing that will make people to follow you ay yung patuloy na paninindigan mo sa ethical standard. At kapag ginagawa mo ito, susunod ang tao ng hindi mabigat sa kanilang kalooban. Ulitin ko, ang chairman namin si Pastor Ruben. Magandang umaga, Pastor Ben. At kung anong ipinag-uutos ni Pastor Ruben, sumusunod kami, ibinababa namin sa mga iglesia lokal. Ganun kami dito sa Canada. At ganun po kaming sumusunod sa ethical ministry ng pastor. Number 3, when they are speaking, give them your attention and visible support. Hindi lahat ng simbahan namin dito sa Canada pare-parehas ng laki. Hindi lahat pare-parehas ng kapasidad. May mga simbahan dito na nangangailangan pa rin ng support financially. Ginagawa namin yon. May mga pastor kami dito na nangangailangan pa rin ng support in terms of education, training. Ginagawa namin yon. Pero pag sila'y nagsasalita, nakikinig kami. Etika ministerial ang tawag doon. Yung matuto kang makinig sa kapwa mo, pastor. Pang-apat, answer email and return phone calls promptly. Importante ito. Nakakalungkot, i-message mo, pastor, isang araw nakalipas, hindi ka pa rin sinasagot, pero nakita mo na seen. Anong mararamdaman mo pag ganun? Kaya ako po mga kapatid, maniwala kayo hindi, kahit saan po, bit-bit ko cellphone ko. Dahil anytime, alam ko may tatawag, alam ko may mga ngailangan ng aking atensyon, lalo na po kung mga kapwa akong manggagawa ang nakita kong tumatawag. I immediately return call to them. Panlima, return something you borrowed bago ito maging kahihiyan. Pag meron kang hiniram, kahit ano ito, soli mo naman. Nanghiram ka ng libro, bulok na yung libro, hindi mo pa naisoli. Sapatos, tanggal na yung takong, hindi mo pa naisoli. Isoli mo agad bago pa maging kahihiyan. Amen? Pang-anim, keep lines of communication open over straying members. Halimbawa, may mga pastor na medyo nakakalimot. Buksan mo pintuan. Alam niyo po mga kapatid, meron pong pastor dito na talagang grabe kawalang hiya ang ginawa sa akin. Pero hindi ko magawang magalit. Meron po, hindi ko na papangalanan. Pero grabe yung pastor na yun. Kinall out ako ng social media ko. Ano-ano sinabi sa akin. Pero maniwala kayo, hindi. Nasa puso ko pa rin yung pagmamahal dun sa pastor dahil sa aming pinagsamahan. Lalo na doon sa kanyang asawa na naging napakabuti naman sa akin. At ako open, no? Bukas ako sa pagkakataong makipag-usap. Pero para mabalik uli sa ministeryo sa kabila ng ginawa niya, ay ibang usapan na yan. Part din ng etika ministerial ang disiplina. Amen? Number 7, be careful not to proselyte. Ano ba yung proselyte? Ipaninira sa kanyang paniniwala. Lalo na kung tama naman. But respect lines of authority. Pastor Well, ikaw, sinisiraan mo rin yung ibang relihiyon. Mga kapatid, yung sira, hindi po yung sinisiraan. Ine-expose po natin. Take note, kapag meron tayo rito na mga binabanggit na mga pananampalataya, hindi nangangahulugang sinisiraan sila dahil sira naman talaga sila.
Iba yon, ibang usapan yon. Iba yung ine-expose natin ang mga pandaraya, mga false preachers na ito, kesa dun sa sinisiraan natin ay yung matutuwid ng mga pastor. Hindi natin ginagawa dito yon. Ang sinisira, ang ine-expose natin yung mga kasiraan na ng mga bulaang pastor at bulaang guro. Yun po yung makikita nyo rito sa TNP. Ano pa? Number 8. Oh no, letter B naman, ethical standard or conduct sa issue on how to relate with members of the congregation. Pastor, anong ethical standard mo sa miyembro? Eto. So kanina, pastor sa pastor yun, no? Ngayon, pastor sa miyembro. Una, remain impartial in your dealings with people. Dapat walang partiality. O yung mga matatalino, dun ka lang. Yung mga mayayaman, dun ka lang. Yung mga palabigay, dun ka lang. Yung mga nag-aabot sa'yo kapag ikaw ay kumamay sa kanila, dun ka lang. Huwag ganon, kapatid. Doon sa mga may control ng salary, dun ka lang. Doon ka ngayon nakikiut-utan ng dila sa mga alam mong pwedeng magbigay ng salary increase sa'yo. O magbibigay sa'yo ng healthcare benefits. O magbibigay ng retirement benefits sa'yo. Sila yung mga kinakamot mo ang likod para kamutin din ang likod mo. Alam mo naman yun, pastor. Huwag ganon. Mawawalan ka ng integridad. Pag may mensahe na alam mong tatamaan itong nagbibigay ng sweldo sa'yo, iiwasan mo, hahanap ka ng ibang sermon. Huwag ganon. Nakuha niyo po, mga kapatid. Pangalawa, keep confidences inviolate. Sa miyembro, kung ano yung sinabi mo, sa inyong dalawa lang yun. Huwag mong i-violate yung trust. Lalo na yung mga counseling secret. Sa inyo lang yun. Maintain discreet conduct toward members of the opposite sex. Mag-ingat ka dyan, pastor. Gaya ng binanggit ko kanina, iiyak sa balikat mo, himas-himas ka, yung kamay mo kung saan nakakarating. Huwag ganon, pastor. Sa counseling, sama mo si misis mo. I-maintain mo yung kaandak mo towards the opposite sex. Huwag yakap ng yakap kung kani-kanino. Sa simbahan, lahat yakap mo, pastor. Huwag ganon. Yung mga batang dalaga, hindi mo yan mga anak. Di bali kung bata eh. Okay lang yun. Ako po, yumayapos din ako sa mga bata. Pero iniingatan ko rin, baka mapagbintangan akong pedophile. Marami pong ganong pastor din. May mga dalaga na, naakap mo pa. Huwag ganon. Maintain discreet conduct. Do not counsel alone. Bring your wife. Do not travel alone. Well, kung hindi maiiwasan, ako po, pag nagta-travel alone, meron pong tinatawag na, ano ba yun? 360. Kahit saan ka pumunta, na alam ng misis mo kung nasan ka. Meron po kami noon sa family, yung anak namin, pag nag-travel, monitored namin kung nasan siya. Kasi minsan, di naman naiiwasan. Ano po? Pero as much as possible, do not. Show courtesy without undue familiarity. Avoid physical contact denoting affection. Yung text ng text, no? Wag. Yung mga biro na mayroong ibang kahulugan, wag. Love, admire, and honor your spouse in public. Pakita mo kung gaano mo kamahal ang misis mo.
Pakita mo kung gaano kasaya ang relationship ninyo. Sa ganon, walang magtatangka na makasingit at pumasok. Number 4, do not demand the use of certain title. Tawagin mo akong tatay. Wag ganon. Naiya ako doon sa, minsan yung mga pastor, anak, halika rito anak. Alam niyo po ba na kapag nagsimula kang magpatawag ng tatay, nagkakaroon ng opportunity na makapasok yung mga ginagawa ng tatay sa kanyang anak. Hindi lang sa aspeto ng espiritual, kundi ng physical. Iwasan mo yun, pastor. Tinatawag mong mga anak itong mga dalagang ito. You are giving them an opportunity to enter your life like a daughter, like a children to you as a father. Wala namang question yun eh. Alam na natin yun. Tinitingnan ka ng kongregasyon bilang mas mataas na tagapanguna. Pero wag mong ilagay sa level ng mga anak mo sila dahil lalabas na maging sa physical, dapat ganon ang connection nila sa'yo. Kaya pikon ako dun sa mga ganong mga pastor. Anak. Tatay ka ba niyang mga yan? Sa kongregasyon, wala po akong anak kundi si Yenyen, si Rebreb at si Ru. Sila lang ang tinatawag kong mga anak at sila ang tumatawag sa aking tatay. Ngayon si Dayan ay anak ko na rin, tinatawag na rin akong tatay. Pero yung iba, ang tawagan namin kapatid. Mga kapatid. Wala po akong tinatawag na anak ko, kundi mga kapatid ko. Demanding such title, giving you a different connection than to others. Kaya may kilala akong pastor anak-anak, kalaunan na anakan. Kuha niyo po yung pinupunto ko. Anak, may pangangailangan ka ba? Anak, gusto mo ng ride? Anak, gusto mo magkape tayo? Kalautan. Anak, nagmutel at naanakan. Di ba skandal? Huwag ganon. Take criticism without reacting. Ito, mahirap ito Kasi minsan, kailangan mo sawayin yung mga nagkikriticize. Pero alam nyo, minsan mas mainam pa nga rin yung wag nang kumibo. Yung mga, di ba, yung mga bashers. Buting alam po, pag nagbabasa ako ng TNP, wala naman nagko-comment dito mga bashers Wala. Yung iba nga hindi nagko-comment, puro amen lang. Puro amen lang nakikita ko. Pero kahit may basher dyan, di ko napapansinin yan. Nanood din yan di ba? Sabi nga ng mga vlogger kahit yung mga bashers, pasalamatan nyo yan kasi views din yan. So be true to convictions yet easy to entreat. Do not use the platform to beat people or adjust a few. Huwag gamitin yung pulpito para gumante, magpatama. Pagkatapos, o kaya'y umiwas sa mensahe dahil may tatamaan. Huwag ganon. Be honest in the use of your time. Do not constantly talk about how busy you are. Alam niyo po ba mga pastor, wala naman tayong oras, wala tayong bandy clock. Hindi ka naman pinag-oopisina na 8 to 4. Walang ganon. Alam niyo po mga kapatid, bakit nauso? Yung ang mga pastor ay pinag-oopisina. Dahil ang pananaw ng mga miyembro, lugi sila sa pastor. Lugi sila dahil wala namang ginagawa yung pastor. Napakalaya ng pastor. Kung ano man ang gusto niya, papalabasin pa na, naku, napaka-busy ako, ang dami kong ginagawa, binabasa, ang dami kong mga activities. Alam naman ng mga miyembro kung honest at hindi ka honest sa paggamit ng oras mo. Kaya do not constantly talk about how busy you are. Baka lagyan ka pa nga ng office hours from 8 to 4. Malaya tayo bilang mga pastor
sa paggamit natin ng oras. Pero maging tapat tayo sa paggamit nito. Baka nga lugi ang simbahan sa pasweldo. Bakit kamo? Imagine mo, susweldohan ka. Halimbawa sa Pilipinas, susweldohan ka ng 4,000 a month. Naku, ang mahal nun. Sabihin nyo, paano mabubuhay ang pastor sa 4,000 a month? Mga kapatid, isang oras, isang linggo lang naman nasa simbahan. 4,000 a month, di ang mahal nun, 1,000 per ora mo. Yun nga nasa bangko, hindi sumusweldo ng 1,000 per ora. Nakuha niyo po? Yes, kung tutuusin ang liit ng 4,000 a month sa isang pastor na marunong gumamit ng oras sa paglilingkod. Pero ito naman ang totoo, pastor. Pag nakita ng mga kaanib na you are really honest in using your time, hindi sila papayag na 4,000 a month ka lang. Tama? Yun ang totoo. Kaya yung itaas ng itaas ang sweldo ng pastor, tapos yung mga pastor naman ay ubod ng tatamad. Kawawa naman yung ibang masisipag. Di ba? Kasama yan sa ethical standard. Beware of accepting those who disqualified themselves elsewhere. Do not borrow from church members. Do not enter into business practices that exploit members of the congregation. Minsan, nakakatukso. Makapagbenta kaya ng chicharon. Kasi yung mga member ko, gusto yung chicharon ko. Bishop, kailan ka magagawa ng chicharon? Kung kaya ibebenta ko na, ano kaya sabihin? Ano ba yun? Si pastor, wala nang ginawa kundi gumawa ng chicharon. Pag gumagawa ako at libre, matutuwa sila, pero subukan mong lagyan ng bayad. Yari ka na. Kaya para maiwasan yung mga gano'n. Baka meron pa miyembro nagtitinda ng chicharon, makakompetensya mo pa. Tapos sa pulpito, sabi, bili na kayong chicharon. Sino tatanggi sa'yo? Do not enter to those kinds of business practices. Tapos sasabihin mo, si misis ko po may dala dyan na dishwashing liquid. Baka wala kayo, bili na kayo. Di ba? May makakatanggi ba sa'yo doon? Pero kalauna sasabihin ng mga miyembro, iba naman niya si pastor, sa harap na mag-sermon, dishwashing liquid. Tapos kung medyo mahinahin ang klaseng dishwashing liquid yung naibenta mo, mapapagalitan ka. Ano ba naman si pastor? Nagbenta ng dishwashing liquid, ayaw bumula. Nakuha niyo po mga Anyway, letter C. There are ethical standard or ethical conduct issues in the way we relate to the society at large. So, hindi na to miyembro. Doon na to sa society. How to conduct yourself outside of the church and to all the people outside. 1. Do not violate laws in the work of the church. Huwag kang lalabag sa batas, pastor. Napakahalay naman na ikaw ay pipiyansahan ng simbahan dahil may ginawa kang paglabag. Una, huwag mong gamitin yung privilege ng iyong character or image. Manghihingi ka pa ng minister's discount. Alam niyo mga kapatid, dito po sa Winnipeg, nakita ko na kapag ikaw ay pastor, pag maglilibing, may sarili kang parking spot. Di ba, nakakatuwa yun Minsan, parking spot para sa mga PWD, people with disabilities, mga handicap. Pagkatapos, pastor, nakalagay, clergy. Para sa pastor yun. Kasi, pag may libingan, priority ang pastor Hindi maililibing yun pag wala ka Kaya yung mga funeral home dito, may spot for the clergy. Pero, ako po madalas, hindi na ako doon na parking, nahihiya ako Ngayon, kung meron nang nandun,
At hindi naman pastor ang nagparada, wag mo na awayin at hanapin mo pa kung sino ba yung nagparada doon sa parking spot. Kami po sa Winnipeg Unida, limited yung parking namin. At ako po mga kapatid, pag medyo na late, wala na rin akong parkingan. Naghahanap din ako ng sarili kong parking sa street. Tanggalin mo yung karakter na yon na ikaw ay privilege at dapat lagi kang una. Lagi kang una sa pagkain. No? Na dapat lagi kang ipinagbabalot, no? Ipinagsasyaron. Huwag ganon. Dahil pastor ka, dapat ganon. Huwag. So obey the traffic laws. Pastor beating the red light. Pastor nahuli dahil sa speeding. Huwag. No? Kaya pag nagbibiyahe o kung ano man ang ginagawa, lagi yung paalala. Etika ministerial ethics. Keep appointments. Importante yan. Ano ba naman yung pastor late? Ano po? Ano ba si pastor? Hindi ba yung darating? Keep the church and its properties attractive. Kaya pastor, pag nakita mong madumi yung simbahan, dapat nangunguna ka rin sa pagsasaayos ng mga bagay na hindi ayos. Be courteous at all times. Work toward good relations with neighbors and neighboring business and businesses. Tapos, eto mahalaga, pastor, huwag kang utang ng utang, magbayad ka ng bill on time. At sa restaurant, magbigay ka naman ng tip. Amen? Si Jesus nga sa Luke 5 o Luke 2:52, He increased in wisdom, in stature, at ang mahalaga rito, favor with God and man. Dapat pastor, ganun ka rin. No? Lumago ka rin sa karunungan at lumago ka rin sa favor ng Diyos at ng mga tao. Amen? So, masyado nang mahaba. So, eto po ang ethical standard na dapat taglay ng isang pastor. Bato-bato sa langit, ang tamaan bukol. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.